mapagpalang gabi ng Huwebes Santo sa inyong lahat na nakikinig sa pamamagitan ng audio at video broadcast na to na ipinaglilingkod natin sa ating komunidad pananampalataya sa Christ Jesus our Lord and Savior Ministry. Dalangin ko na kayo ay madatnan nitong panonood na to ng ating Lenten production ngayong Monday, Thursday, na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na nasa pag-iingat ng Panginoon. Alam naman natin na napagpasyahan ngayong taon na to ng 2026 na wala tayong any Holy Week service. Pero hindi pa rin natin aalisin yung realidad na kung sakasakali at gusto ninyo na makapanood ng reflection or video production, ay meron kayo na mapapanood sa bilang paglilingkod ng ating church para sa inyong spiritual ministry. So magandang gabi at andalangin ko na kayo ay nahahanda sa gagawin nating pag-aaral at sa gagawin nating reflection ngayong Monday, Thursday of 2026. So bago tayo magsimula, maaari siguro muna tayong magsimula sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin. And let us ask the Lord for His grace and for His guidance for our production for this Monday, Thursday. Let's come to the Lord in prayer. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Patuloy po namin kayong dinadakila, pinapasalamatan at niluluwalhati, for there is none like you, and you are worthy of all of our praises. Amang sumasalangit, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus ay tinataas po namin sa inyo ang gagawin po naming pag-aaral ng iyong salita, particularly, Panginoon, ngayong pong Huwebes Santo ng taon ng 2026. At dalangin po namin na ang aming pong gagawing pag-aaral ay hindi lamang po dahil sa nakaugalian or traditional, but we pray, O Lord, that as we reflect and study your words, O God, may we learn from your words in the context of this particular season that we are celebrating Monday, Thursday for 2026. Tinataas po namin, Panginoon, na suguin po ninyo inyong banal na spirito sa aming kalagitnaan sa aming pong pag-aaral at patuloy po kayong mangusap sa aming kalagitnaan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po. Patuloy po namin kayo niluluwalhati, dinadakila at pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aking ibabahagi ngayong, it's evening for the Monday, Thursday, ay na-inspire nung naging pagtuturo ni Pastor Rafa noong nakaraang Sunday. At alam natin noong nakaraang Sunday, that's March 29, that marks the beginning of Holy Week. And that's actually Palm Sunday. And yung naging sharing na sermon ni Pastor Rafa nung particular Sunday na yon ay it's about the miracle of the feeding of the 5,000. And very interestingly, sabi niya ganon na yung institution na which I believe he is referring to Asian Theological Seminary, yung seminaryo na pinanggalingan namin, always poses for us critical thinking. At sabi niya ganon, na napatanong siya doon sa miracle, doon sa 5,000 pagpapakain sa 5,000, ay ito ba ay act of faith or parang tipong sarcasm? At doon sa ginawang explanation ni Pastor Rafa, ay napaliwanag niya na yung nasabing himala, yung naratibo ng Panginoong Hesus doon sa account na yon mirrors the wilderness experience that the people of Israel experienced while they were in the desert. And so, when I was preparing for this particular reflection, I was also thinking, so from a New Testament perspective, mula sa pananaw ng Bagong Tipan, ang tawag doon sa ginawa ng Panginoong Hesus ay banal na hapunan o huling hapunan. Pero ito ay tumutugma sa isang panglumang tipan na kagawian ng mga Hudyo na tinatawag na Passover. So, doon sa naging comparison na yon, napag-isip-isip ko, napag-reflect-reflectan ko, is the Passover
the same as that of the Last Supper. Or may distinction yung Last Supper na ginawa ng Panginoong Jesucristo, o ito ba ay pagpapatuloy lamang dun sa kagawian sa lumang tipan ng pagdaraos ng tinatawag na Paskwa, no? O tinatawag na Passover. So, ngayong gabing ito, sa gagawin nating pagninilay-nilay, minsan natutuwa ako na ma-realize ito. No? Sabi nga ni Pas Alan, I remember him saying na parang ang medyo practical teacher natin ng practical theology ay si Pas DM, no? So yung medyo academic theology, parang nahihilera sa aming dalawa ni Pas Alan at saka ako. Pero ngayon, gusto ko lang makita, how does the Last Supper relate to the Passover? So how does the Last Supper relate to the Passover? At actually, meron pa akong ibabato na medyo isang controversial na usapin, ano? Pero hindi na natin pag-aaralan ngayon sa maikling production natin na to. Kasi lumalabas na yung Passover meal or yung Last Supper, pag binasa natin dun sa Synoptic Gospels, pag binasa natin to sa Gospels ni Matthew, ni Mark at ni Luke, lumalabas na ang naging Last Supper ay nangyari Thursday evening. Pero pag binasa natin to sa Gospel according to John, lumalabas na Friday or during the time of the Passover. So yan, hindi ko na i-discuss ngayon sa production natin ito. There will be some other time for that. So, how do we go about doing this particular reflection? Well, first and foremost, let's try to reflect. Ang gawin natin, igawin natin yung chronology, yung pagkakaayos ng kwento doon sa Synoptic Gospels galing sa sulat ni Apostol Mateo, ni Marcos at ni Lucas. Unang-una na gusto kong ipapansin sa inyo mga kapatid ay nagsalita ang Panginoong Hesus at ang kanyang bilin ay sila daw ay magse-celebrate ng Passover at magkakasama siya at ang mga apostol. Mababasa po natin to sa aklat po ng Mateo sa 26 na kabanata, talatang 17 at 19. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo Matthew chapter 26, verses 17 up to 19. At ito po ang ating mababasa. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampaskwa. At sabi dito sa verse 19, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pampaskwa. So unang-una, mababasa po natin dito, Jesus spoke of celebrating the Passover with His disciples. So that's the first thing. And this can also be read in the book of Mark, chapter 14, verses 12 up to 16, and in the book of the Apostle Luke, Luke chapter 22, verses 7 up to 13. Keep in mind that on the first day of the Feast of the Unleavened Bread, merong malinaw dito na yun ang unang intention ni Jesus. So magdi-dinner siya nakasama yung mga disipulo. Traditionally, the Passover meal is celebrated on a Friday. But this is a very interesting twist. Rather than celebrating it on a Friday, Jesus actually had it celebrated on a Thursday instead. So let's look at the susunod po na development. Second is that night, after supper, Jesus prayed sa Garden of Gethsemane and then He was arrested, no? So pagkatapos yung hapunan na yon, na hapunang Pampaskwa na yon, na dinaos ng Panginoong Hesus kasama ng mga apostol, umaga ng Biyernes, actually madaling araw ng Biyernes, ay sabi sa Mark chapter 15 verse 1, at daybreak, the chief priest, elders, and scribes took Jesus to Pilate. At malamang, sabi po ng mga Bible scholars, this was around 6 in the morning. So, kung titingnan natin yung chronology, Thursday ng gabi, naghapunang Pampaskwa,
pagkatapos ng hapunang Pampaskwa, nanalangin sa Getsemani, madaling araw ng umaga ng Biyernes ay dinampot siya ng mga chief priest, elders at scribes at dinala kay Poncio Pilato para hukuman. At pagkatapos, at around 9 a.m., ang sabi dun sa Mark chapter 15 verse 25, he arrived at Calvary and the soldiers crucified him at 9 in the morning. About 12 noon or about midday, darkness covered the whole land until mid-afternoon by around 3 p.m. on a Friday, Jesus died. So nakita natin dito na yun dun sa chronology, doon sa at least, doon sa storya nung tatlong ebanghilista, kay Marcos, kay Mateo, at kay Lucas, yung Passover meal happened on a Thursday evening. Then we also begin to understand na meron kayang kaibahan yung celebration ni Jesus nung kanyang huling hapunan kumpara doon sa Passover or hapunang Pampaskwa na ginagawa ng mga Hudyo. At gusto ko pong liwanagin to sa inyo mga kapatid. The real answer is this. Jesus' Last Supper was totally different from the Passover meal of the Jewish people. So we begin to see that Jesus had a very sharp departure from the traditional Passover meal. You know why? Jesus was establishing his own Passover meal distinct from the Old Testament practice. So nakita natin ngayon, lumalabas na naman ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo mula sa lumang tipan sapagkat ang kaganapan ng lahat ng nasusulat ayon sa lumang tipan ay walang iba kundi sa nasa Panginoong Hesukristo. So we begin to understand the celebration of the Passover meal o yung tinatawag na hapunang Pampaskwa ay iba sa idinaos na Last Supper meal ng Panginoong Hesukristo. Why? Jesus is totally above and beyond that of the Old Testament. And I hope that brings in you a new sense of understanding na maunawaan natin ang ginaganap natin ay hindi na nakapattern sa lumang kautusan, na tayo ay lumalampas doon sa mga itinakda ng kautusan at mayroong bagong atas at ito ay ginampanan ng Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa pagse-celebrate po natin ng Maundy Thursday, hindi po tayo nagse-celebrate ng isang traditional feast na nakabase sa isang Jewish festivity. Oo, may pinanggalingan itong Old Testament na kagawian. Pero dahil ang Panginoong Hesukristo ay humiwalay dun sa nakaugalian ng mga Hudyo na magkaroon ng pistang Pampaskwa, Jesus actually, his Last Supper on Holy Thursday was his own version of a Passover meal that is totally superior and above and beyond that which is practiced in the Old Testament. And so therefore, one of the very important reflection that we can have for this evening is that Jesus celebrated a Passover, but this Passover is definitely his own. It is a new Passover, and it was done on a Holy Thursday rather than a Friday evening. And it's not the Passover of the Old Covenant celebrated on Friday evening. So as we celebrate Maundy Thursday for this 2026, let me just tell you this revelation. It's not an Old Testament practice. It is a new and distinct practice as highlighted by the Lord Jesus Christ. And alam nyo, sabi ko nga ganon, bilang isang estudyante ng lumang tipan, napapansin nyo naman siguro, hindi naman ako nagdi-deny yung reality na to, no? Na whenever I do my sermons, I'm very fond of actually getting my materials from the Old Testament. Alam nyo, to be honest, mas lalong nagiging matingkad at lalong naging malinaw sa akin ang katotohanan ng lumang tipan pag binabago na ng Panginoong Hesukristo yung terms actually ng practice ng Old Testament, and He elevates it into a new form, into a form that is totally His. Another thing that's very interesting about the Passover compared with the Last Supper of the Lord Jesus Christ is this, no? Siguro merong isang panahon, di ko alam kung natatandaan ito ng mga
na mga dati nating umaattend, there was a time that I actually instituted what we call the Seder meal. No? Yung Seder meal, ito yung parang yung nag-practice tayo no, na merong symbolism no, nung nag-hold tayo ng isang Monday, Thursday. Yung may itlog, may piraso ng karne, pagkatapos merong mapapait na mga gulay, pagkatapos merong block of hard bread. That was actually the Seder meal. That's reference to the Old Testament practice. And then part of the Old Testament Passover meal is that every time they celebrate it, they actually have 4 cups. Meron silang 4 na saro na actually itinataas at iniinom sa panahon ng kanilang pampaskwang panghapunan. Very interestingly, let me tell you about this, no? There are 4 cups for the Passover meal. Ang unang cup ay tinatawag na kiddush, the cup of kiddush, which is the cup of sanctification. So una tong itinataas at humihingi ng kapatawaran yung nag-head nung Passover meal, napatawarin sila ng Panginoon. Pagkatapos humingi ng kapatawaran sa Panginoon, saka iniinom yung laman ng saro na yon. Ang ikalawang saro ay tinatawag na Haggadah or the Haggadah cup, the cup of proclamation. At pag ito ay itinataas na nung nangunguna nung hapunang Pampaskwa, karaniwan ang ginagawa nito ay ipinapaalala nung nangunguna sa hapunang Pampaskwa yung kasaysayan nung kanilang naranasan doon sa panahon ng Eksodo. And then, ang ikatlong itinataas nila yung tinatawag na Beraka, the cup of Beraka, which is the blessing cup. Ang ginagawa nito, it is actually drunk after the meal was finished. So pagkatapos silang kainin yung elemento nung hapunang Pampaskwa, sa kanila iniinom yon. At ang last, yung tinatawag na Zebatoda, o yung the cup of Zebatoda, which is the cup of thanksgiving, of which, ang ginagawa nila dito, karaniwan, ang inaawit nila ay mga awit na galing sa aklat ng Psalms 113 to Psalms 118. Now, here is a very interesting thing. Let us consider the narrative of the Last Supper when Jesus actually did it in the book of Luke. If we're going to read Luke chapter 22 verse 20, we read here, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo sa aklat po ng Lucas, ika-22 kabanata, talatang 20. Ito po ang ating mababasa. Luke chapter 22, Luke 22 verse 20. So sabi po dito, as we read, sabi dito, Luke chapter 22 verse 20, na medyo nahanap, hindi ko po mahanap yung verse. Ito po. Luke chapter 20. Dumampot din siya ng tinapay. This is where I'm reading from verse 19. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo to bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So we read in Luke chapter 22 verse 20 that in this account, what sort of cup was actually being lifted up by the Lord Jesus Christ? At this point in time, He was lifting the third cup, which is called the Beraka cup, or the cup of blessing. Kaya mababasa ninyo, no, sinabi niya rito sa verse 20 nga, na malinaw na ang kanyang inaangat dito ay yung saro o yung kopa ng pagpapasalamat sa Panginoon. So we begin to understand that what Jesus was lifting here was actually the third cup. Now, after nito,
we read that they started to sing a hymn, no? And the hymn was referring actually to the Hallel hymns. And ito yung pang-apat na cup. Pero kailan huling ininom ng Panginoong Hesukristo yung huling saro na na bahagi nung practice nung pistang Pampaskwa o yung Pampaskwang hapunan? We begin to read this that in John chapter 19 verse 30, the fourth and the final cup of the Passover was drunk on the cross when Jesus died. And before dying, we read, when Jesus had received the wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and delivered his spirit. And so therefore, doon po sa tradisyonal na tinatawag na pistang Pampaskwa o hapunang Pampaskwa, may apat na saro na itinataas. Yung huling saro na to, o yung tinatawag na final cup or Zebatoda cup, was actually raised by Jesus as a cup of thanksgiving by the moment he breathed his last. And so we begin to understand that what Jesus did was a very sharp departure from the old practice of yung tinatawag na panghapunang Pampaskwa. So again, let me just try to put everything into conclusion, bago po tayo magtapos sa gabi pong ito. At bago po tayo magpatuloy, sana ang gagawin ko po, pakikiusap po ako sa inyo na kung maaari po, kumuha po kayo ng tinapay at siguro grape juice. Kung sakaling umabot kayo dito at wala pa kayong tinapay o kaya saro, pwede nyong i-pause muna, kumuha kayo ng inyong elemento at pagbalik ninyo ay tayo ay mag-break bread at tayo ay uminom mula sa saro. The Last Supper of the Lord Jesus Christ was a unique farewell meal that reinterpreted the traditional Jewish Passover, and it focuses on Jesus' impending sacrifice rather than just relieving the exodus of Egypt. Nakita natin dito na yung Last Supper o yung huling hapunan ng Panginoong Hesukristo ay higit na mainam kaysa doon sa pagkilala nila, sa naging storya nila mula sa pagtakas mula sa aklat ng Eksodo. Nakita natin yung napakagandang mga realidad dito, na doon sa pistang Pampaskwang panghapunan, ang ginagamit nila ay tupa, a 1-year-old lamb that is without any blemish. This time, we weren't able to read, pag binasa natin doon sa aklat ng mga mabuting balita. Wala tayong mababasa doon na gumamit ng mga tupa sila sa Matthew, Mark, Luke, and even in John. We didn't read that they were eating the Passover lamb. You know why? Which is the better substitute for the Passover lamb was no other than the Lord Jesus Christ, because Jesus is the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Pag ginagawa nila yung hapunang Pampaskwa, ang inaalala nila yung pagpapalaya ng Panginoon sa kanila mula sa Ehipto. Pero nung ginawa ng Panginoong Hesus, yung banal na hapunan na yon, yung Last Supper, ang ginagawa ng Panginoong Hesus ay pagpapakilala na kaya niyang palayain ang mga tao hindi lamang sa tanikala ng Ehipto at pagkaalipin, kundi paglaya mula sa tanikala ng kasalanan. Doon sa pag-alala ng mga Israelita doon sa hapunang Pampaskwa, inaalala nila kung paanong ang kasama lang dito ay the covenant people of Israel. But when the Lord Jesus instituted the Last Supper, it was first done with the apostles in mind, pero eventually now, every believer, not only the Jewish people, but the Church of Jesus Christ is now celebrating this covenant of Last Supper, and is actually being partaken by everyone, hindi lamang ng mga Israelita o ng mga disipulo. Ito ngayon ay bukas na sa lahat. Kaya makikita natin, mga kapatid, talagang mas matindi at mas mainam ang huling hapunan na pinairal o ginagampanan ng Panginoong Hesukristo kaysa doon sa nakagisnang Pampaskwang hapunan ng mga Israelita. And so we now begin to understand the superiority of Christ
over the Old Testament. And as we celebrate Maundy Thursday for 2026, have you fully realized Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world? And you and I are now being called to sit at the table of the Lord and to celebrate not just the history of freedom from Egypt. Now, we have the assurance of salvation that comes from Jesus, who is the Lamb of God. Kaya ngayon, kung kayo po ay meron na nakuhang tinapay, at kayo po ay meron na pong hawak po na saro o grape juice na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesucristo, hayaan niyong basahin ko sa inyo ang tala ng banal na hapunan mula sa Matthew chapter 26, verse 26. Ang banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay umiinom nito, sapagkat ito ang aking dugo, na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko iinumin nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. And so now we begin to understand that in reality, as we conclude our reflections for this evening, we begin to understand how beautiful it is to know that Jesus' Passover continues in our celebration of the Lord's table, and this will ultimately be realized in the glorious hereafter. And so, we celebrate a more meaningful Last Supper as Jesus is the one who instituted a better covenant. Hawakan po natin ang ating tinapay at ating pong pasalamatan ang Panginoon sa pagdiriwang po natin ng Huwebes Santo. Sa paghati natin sa tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang higit na mabuti at mas mainam na tipan. Tulad nga po nung awit na likhang awit ni Pastor Alan, nakita po namin, Panginoon, walang sino mang makapapasok sa dakong banal. Wala pong dugo na pwedeng maglinis ang kasalanan maliban sa iyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon, sa mga latay at sa dugo mong dumanak, kami ay may kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. At sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay may kagalingan. As we break this bread, Lord, symbolizing your body, we thank you, Lord, that you have provided a better covenant and that the Last Supper is better than the Passover meal because, Lord Jesus, you've instituted a better covenant, a lasting covenant that is sealed by your blood. We eat of this bread, ever thankful, Lord Jesus, for what you've done for us, and we claim that by your stripes, sa pamamagitan po ng inyong mga latay, kami po ay gumaling. Hawakan po natin ang saro. Ang saro pong ito ay naglalaman ng katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesucristo. At sa ating pag-inom nito, pasalamatan natin na ang pinagtibay na isang mabuti at mas mabisang tipan ay hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Oh, the blood of Jesus, it washes white as snow. Inumin po natin na may pasasalamat ang sarong ito na sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa ilang saglit ng katahimikan,
as you and your family are joined together in this moment, as we break bread and we drink of the cup, let us continue to thank Jesus. Let us continue to thank the Father. Salamat po, Ama, kayo po ang nagbigay ng kalayaan sa mga Israelita mula sa tanikala ng mga Ehipsyo noong lumang tipan. Ngunit sa tamang panahon, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus bilang kaligtasan at katuparan ng iyong mga pangako mula sa lumang tipan. At dahil doon, mayroong mas mabisa at mas mainam na tipan na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay naging tunay at totoo. So we thank you, Lord, and we claim the promises of a better covenant, one that is sealed by your Son, Jesus Christ. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa gabing ito sa pagdiriwang ng Huwebes Santo. At dalangin ko na inyong matanggap ang ganap na biyaya at pagpapala na tanging matatanggap lamang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Again, in behalf of all of our workers from CJLS Ministry, we'd like to extend our greetings and our blessings to everyone who've joined us this evening. May the Lord be with you and God bless you. As I read to you this final benediction of blessings from the book of Numbers, chapter 6, verses 24 up to 26. Sabi po dito, sa aklat po ng mga bilang, ika-6 na kabanata, talatang 24 hanggang 26. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyang kapayapaan ni Yahweh. Inyong tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at pakikipisa ng Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman sa pangalan ni Jesus.